Kay ako yuning iyaan. Magulang sa akong tatay. Mga may buot na ko, magkaasabot na ko. So ako nasabtan mo kini. Pag-abot sa mensahe sa among dapit, ang akong amahan, nagpabautismo. Akong inahan, nagpabautismo. O ang iyang igsoon, mga igsoon, nagpabautismo. Usa lang yun, ang mabautismo yun. O kining igsoon niya nga babae, magulang niya, nabautismohan. Nabautismohan. Okay? Niadtong panahon na, tapos gubat. Ang iyang gikapuyo na lalaki, may 4 o 5 ba ni ka anak? Sa diyan nga nakaamgo nagbuot nako, pag humans gubat, nagbulag sila. Nagbulag sila. Nagbulag. Sa unsang pagkaunsa, nga akong iya na bautismuhan, ug katong gibulagan niya nga iyang gikatipon. Ako lang tawag kong gikatipon, kaya wa sila makasal. Pero naay 4-5 ka mga anak. Gikatipon, na bautismuhan po. Na bautismuhan. Oh. So, usar lang kasimbahan, wa may lain. Oh. Sa dagan sa panahon, doon ay tao nga na-interes sa mensahe. Uli tao nga gulang. Nagpa-Bible study. Nabautismuhan usab. Sa proseso sa panahon, ang akong iyan o kining gulang nga uli tao nga nabautismuhan, nagkauyab. Nagkauyab. Ugo niya, naminyo. Pagkaminyo niya na mga kaeksunan, din na ang sadya kayo, makahinumdum pa mangyod ko. Hinumdum pa ko. Oh. Kay ang akong iyaan, muana as balay, maatulusab nga muana ning ex nga bana, hasta lang makig-away yun, kumbatin. Nga mo sa ka magkadre, nga ni ako. Ingon ang maong lalaki, ikaw ba ako tuyo? Nga si itong may akong tuyo, ang akong amahan. No. Pero kung yun ingon na ni. Katong iyang bag-o nga bana sa akong iyan, may mo tupi? Tupi ba? No. Natong panahon na walay barbershop. Kung kinsan may mo tupi, mo adto ka dito, walay bayad. Way bayad. Skadi adto ang magtupi. Karon, pagka-birnis mo iting tupi na sa atong mga kaigsuunan sa iglesia. Noong sa mangyod, nga katong ex niya nga gikapuyo. Ex nga lalaki. Muadto man dito, Brad! Kining, magpatupi ko! Buutan po na ang ikaduhang bana. O sige, naog dito, tupihan. Gitupihan ang ex nga bana, ang nagtupi ang bago nga bana. Ang makalilisa nga kasuko ang akong iyan. Kasaba pa imo, labayon besangon sa na lang. Nanong diri man ka magpatupi. Di na ko maganahan mo tanaw sa imong naong. Tanawa, ang bagong bana, mo ba lang, no, samang ka. Sa may labot aning tupi. Niingumpot na yung gitupihan na, hay, gitugutan ka na nako pagminyo, nga nung mag-wild ka pa mandiha. Nawa mo po ilaing mo tupi. Katuraman nyo pong bana sa akong uyaan. Iyaan. Moni ang hulagway nako. Nga makakita gani ang akong iyan sa iyang ex mga kaigsor. Murag makakita gyud og leon og tigre mga kaigsor. Filipinos are not ready for that. Dilit sama kita sa mga taga-west, mga kaigsor, west nga mga nason. So karon, pastor, okay, kumbinsido namin ay diabetic marriage. So unsa man po'y insulin sa diabetic marriage? Kaya ang tambal sa diabetic person, insulin man. Okay? Kaya ang insulin sa ako nang ingon, gamay lang nga explanation, daily doktor, kadang insulin mo na hormone, nga mao ang mo convert sa glucose, kaya ang atong sugar sa atong lawas, i-convert nga to sa energy. Kaya kung di na mag-convert nga to sa energy, madaot ang atong lawas. Kaya mutaas ang atong sugar level. Karon, kung ang insulin tambal sa diabetic person, karon ni pastor, unsa mo po insulin sa diabetic marriage? Yeah. Di ba naghisguta? Problema? Kwarta. Di ba lang mo sa problema sa kwarta? Kaya may tendensya nga ang nangita sa kwarta mo'y muhawod kung sa gastos. Ang nangita og kwarta, muhawod.
ug ang dakog kinitaan dakog tingog. No. Mo na yung taon nga, na yung taon man nagtiayon, nga ang usa mo'y kwartahan, ang usa dili, way tingog, kiningulay kwarta. Ang dakog tingog, ang may kwarta. Mo na gitawag, money power. Money power. O ka, ang usa sa problema sa salapi mo kini, ang asawa o agambana, ihay gunit o kwarta. Ang sweldo sa bana, sira. Ang sweldo sa asawa, sira. Ang problema diha mao kini, ang bana ra mo isuldo, ang asawa wala isuldo, ug ang bana mo nagkupot sa kwarta, di kabalo ang asawa kung naunsa nang ilang paninami. Uri, ang husay ninim. Simple rin yun kayo. Sa kaminyon, usa na mong lawas, di ba? Sa kaminyon, ang nag-usa ninyong lawas, mga inyong sexual activity. Sa kaminyon, usa na mong katre. Usa na inyong bed. Sa kaminyon, usa na mong kasilyas. Nganong di man mausa ang bulsa mga kaigsunan? Nganong lahi man ang bulsa sa asawa, lahi man ang bulsa sa bana? Busa Joey, maminaw ka, kung ikaw na ganing magminyo, kinahanglan di ka nga ikaw rin magunit sa kwarta, usahon ninyong kwarta. Dili sweldo ni Joey, dili sweldo siyang asawa, kung dili atong sweldo. Unsang sweldo sa bana, unsang sweldo sa asawa, inyong sweldo. Kung walay pangitang asawa nga naras balay, kanang imong sweldo, inyong sweldo. Mora nang husay. Di ko magtaas. Arita sa religion. May mga magtiayo nagbulag tungod kay lalay ang relihiyon sa usag-usa. Apang kung si Kristo na ang taas panimalayin, ang tanang problema mahusay. Ang problema lang, kung ang usa mo yung espirituhanon, ang usa dili. Tanawa, ani ay preventive measure. Nagpasidaan-daan ang Ginoo. Moses, ingnang imong mga tao nga kung mabot na sila dito sa yuta sa saan, dili sila makigminyo sa lain nga kaliwatan. Ayaw ninyo gihatag inyong mga anak na babae o anak na lalaki ngadto sa ilang mga anak na babae o lalaki sa mga nasod nga dili Israel. Nganuman Ginoo, nganuman. Kay sila mo talikod sa pagsunod kanako. Ug unya sila mag-alagad na sa mga Diyos-Diyos. Og ang kaligot-got sa Diyos, maganila batok kaninyo og laglagon kamo diha-diha. So, preventive measure. Di gyud mo makigminyo sa dili mga kaubanan nato. Ang Ginoo may nagyud. Please, mga anak, mga dalaga ko tao, ilista ninyo ang teksto. Deuteronomy 7:3-4. Ano na ko isulti ka ninyo? Nananghid na ko sa tag-iya sa kaagis kinabuhi nini. Kining si Sister During, Teodora, sakop ni sa akong distrito. Og ang kasaysay ni ron, inyong masabtan ni ngunani. Grabe ka prejudice sa atong simbahan. Pero na yung silingan nga tiguang, nga sigid panumbalay, istorya may tungod sa pulong sa Diyos, maglagot yun si During, ngano yun yung tiguang nga, pero maayo mo tagad sa mga bata. Inig ka Sabado, mo adto dayon, kining maong tigulang nga babae. During, ilisay mga bata nimo kay atong iubanan ako, bayan na lang makatuon og kanta. Nitugot siya. To shorten the story, si During, gaganahan na naminaw sa pulong sa Diyos. Eventually, nagpabotismo. Ang iyang bana nagtrabaho sa layo, pero naaras Pilipinas. Suko yun. Nganong nagpabautismo siya sa atong simbahan. Diya na nagsugod-igsoon. Pag-eskwela sa mga bata, gipull out ni During ang iyang mga kabataan sa public school. Nga ang public school, doon ra gyud sa ilang balay. Dito gyud gipa-eskwela sa atong church school. Kana, awayanan nila, pero di gyud mo sugot si During. Padayon yun. Eventually, si During niapas ngadto sa dapit di nagtrabaho ang iyang bana. Nakakita gihapon siya og church school dito gihapon. Di pa eskwela. Dayon di naman wa may kolehiyo ang maong dapit, ni erog-erog sila sa dapit nga may kolehiyo. Dito gitingob ang mga elementary, primary og kolehiyo. To shorten the story, so nahimon nilang pabilo sa ilang away. Labi na sa ikapulo. Magtago-tago si During nga mag-ikapulo. Pero si During, maayo mangitag mga tinda-tinda. Maayo siya mangita.
Wa siya magsalig sa sulod siya bana. Ato nang dalion ang istorya. Naon sa bang pagkaunsa ang usa sa iyang anak nga lalaki, nahulog man silang balay ug namatay. Dito gihaya sa atong simbahan. Si During og iyang bana way tingganay. Wala. Si During grabing kagool kay basig basulon siya. Kay kung wa mo mamalhin dire kay magpaduol mo sa inyong eskwelahan di unta mamatay ni. Anwa gyud. Wala mo tingog ang bana siya pud wala. Apan ang bata nga namatay gihaya sa atong simbahan. Ang eskwelahan mo nag-asikaso sa mga panginahanglan sa haya. Ang atong akademi, kaya may akademi, mausab ang nag-asikaso. Matagabi ang programa ang naghandol ang atong eskwelahan ug atong simbahan. Mga kagastuhan sa mga kaon, etc., etc. Tanan mga kaigsoon, pati lungon, pati pagbalsamar, ang eskwelahan o ang atong iglesia may nagtagad. Panahon na sa paglubong. Wala gyud giapil ni During ang iyang banas programa. Kay mahadlok siya mananghid. Wala gibutang. So, programa, kanta, etc., mensahe, dahil response. Ang pangalan dito sa response, mao si During. Sa pagtawag na nga si During na pasultion sa iyang response, mitindog ang bana. O miadto sa pulpito. Ningon siya, mangayo lang ko, pasensya sa akong asawa. Ayaw lang sa ako lang. Sa pagtindog sa banag ng iwan. Abi ninyo, mga higala, maot yun ang akong tanaw sa inyong simbahan. Ang akong kasuko sa akong asawa, nga nung naingon siya rin sangko yun sa gisangkuan sa akong kasuko. Apan karon nga akong nakita, nga gipalangga ninyo ang akong pamilya. Kamo ang nagkasikaso sa among anak. Taliwalas kagulanan, nakuha ng akong kaguol. O nakita na ako, pagkada kong sayop na ako, ang pagtanaw na ako sa inyong simbahan. Pasaylo ako ninyo sa akong gibuhat. Mangayo kong pasaylo sa akong asawa, sa akong mga anak. Kaya karon nakasabot ko, na dili di ay dautan ang simbahan nga giadtuan sa akong asawa. Grabing hinilakay mga kaigsoon, grabing hinilakay. Na lubong na, nidagan ang proseso sa panahon. Na-bankrupt ang kumpanya yung gitrabahoan sa bana. Nibalhin nga to sa lain nga division, pero maura nga tagiyas kumpanya. Subdivision na. Siya na mo in charge dito. O di usa ka panahon, nag-ingon siya siyang asawa. During, kada bang ikapulo, ako mang nakita ka nga magsige magkag-ikapulo. Mga envelope nimo ako makita na mga resibo. Gituyo dito ni During nga ang iyang envelope ipakita gyud. Kaya ro mo ningon siya nga, During, mudawat pod ang imong simbahan o ang dili membro sa manako mag-ikapulo pod. Basta ingon ni During murag sangko sa langit ang kalipay. So, andong diligon. Sabi ni mo, kung mag-ikapulo ka, mao kini, mao ka na, mao kini. Ningon ang bana. During, ang akong suldo, ikapulo eh. Nagsugod nagkahumok ang kasing-kasing sa bana. To shorten the story, ang bana, nagingon kang During. During, unsa ka, o magpabautismo na ako. Ningon si During, hoy, ayog dali-dali. Kaya wa pa ka dili eh. Naniid ako sa imong kinabuhi. Muna po na nga akong kinabuhi. Dili. Kinala na ay formal Bible study. Give Bible study hada yung bana. To shorten the story, nabautismohan. Napili nga diakono sa atong iglesia, dapit sa Luzon. Sa proseso sa mga panahon, gipanalangin ang ilang mga anak, nagmalampuson. Gipa-eskulang EUP, igsoon, na dito ni graduar. Nakaatog abroad, Canada. Si During, mo iniuna na o ngadtunganhi. Ang bana, wa pa man mag-retire sa iyang pagtrabaho. Giproseso na ang mga papilis sa iyang bana. Katong nabautismuhan nga bana. Giproseso na. Igsoon, sa diha nga na-approve na sa Canada Immigration Office. Nga iyang bana, makaadto nag Canada. Nagkasakit ang iyang bana. Nagkasakit. Di na siya gusto mo biyahe. Eventually,
namatay ang iyang bana. Ang atong igsoon nga si Sister Teodora Doring nakaroon sa Canada. Kauban si ayang mga kabataan. Sister Doring, nagtugot man ikaw nga akong isaysay ang imong kinabuhi. Ako kinigisaysay. Kay gusto na ako ipahibalo sa atong mga anak, mga kabataan, nga dili masayon, mag-ipon ang lahi na pagtulunan. Although, dili ka to imong tinuyuan, kay nagminyo mo, parehas mo dili mga kauban atong simbahan. Pero eventually, na bautismo ka sa atong simbahan, ang problema, ang imong bana. Gusto na ko ni ipapilit sa pangunawa sa atong mga anak. Please. Please. Preventive measure. Magbinyo ta sa atong kaubanan, sa atong iglesia. Suniya na ang mga insulin, atong ipadayon. Okay? Ang problema sa atong mga ugangan. Ang akong tambag maorigin. One, magpalayo mong puyo sa inyong ginikanan. Hawa mo diha. Dili gyud mayo nga magduol mong puyo, mahilabtan gyud mo. Two, akong tabag. Hoy, mga ginikanan, paminaw mo. Ayaw na mo panghilabot sa inyong mga anak. Igo lang ta mo tambag. O di nila ta paminawon, that's all. Tambagan lang. Ayaw mo pagbuot. Unsay estilo nila. Ayaw mo pagbuot. Unsa ang ilang pagkinaboy. Ayaw. So, hawa mo. Palayo mo. O puyo. Kung gusto mo suportar pagpadadi lang, kaysa magtipon mo diha. Pulos mga magsuon na ay mga umagad mo ay mag-away, magkumbate. Igsoon. Arita. Sa ikopat, sex. Nga dili ko mag-lecture na, kaya dili may karong panahon. Apasultihan ko kamo, kini nga problema, hilom ni mga buguba o magtiayon nga naman. Nga nung hilom, kay maulaw ta magpatambag. Ang ay sabton sa sawag bana, nga ang sexual nga panginahanglan, lahi kay sa babae, lahi kay sa lalaki. Para nga kung tambag ka ninyo mo, protect the sanctity sa sex, sa magtiayot, mga kaigsuran. Ako lang ang palabyon. So, karon, kamo bang mga asawa, kamo mga bana, magsumbong ako. Pastor, hangtod karon, akong asawa, wag yun mausab. Pastor, hangtod karon, akong bana, wag yun mausab. Akong tambag mo ni. Stop waiting your spouse to change. You have to change first. Ayaw na pagpaabot nga, ang imong kapikas mo ay mausab. Unahag usab ang imong kaugalingon. Ayaw sige gihon, mas daghan siya sayop kaysa ako. No! Kay walay problema sa panimalay nga dili kamong duha ang may problema. Kay ang usado na'y wrong action o ang usado na'y wrong reaction. Ako malikot. Nga kung dunay mga away-away sa panimalay, ayaw pagingon, siya mo'y dakong problema, ako gamay ra nga problema. No. It takes two to dance tango. Duhag yun ang mugsayaw sa tango. Dili mahimong tango o sara. Ang kaminyo nga na, pag doon ay problema, kamong duha ang may problema. Ayaw nagpangita, kisay dako, kisay may gamay. No. Ang ato diha mga madako magmagamay, ang imong participation sa inyong problema sa kaminyon, you have to change first. You have to change first. Ang asawa, mag-usab siyang kaugalingon. Bahalag, di mo usab ang bana. Nga naman, good husband begets good wife. And good wife begets good husband. Ang buotan nga bana, mo resulta kini sa buotan nga asawa. O ang buotan nga asawa, mo resulta kini sa buotan nga bana. So, mga kaigsunan, ang akong tambag mao kini, asawag bana. Ayaw lamang konsidera ang imong kaugalingon. Konsidera ang matao nga maapektuhan sa imong mga desisyon. Ay, balo ako nga tingali sa imong pakigbulag, makabaton kag kalinaw. Makabaton kag kagaan sa imong gibate. Tingali. Apan ako maghangyo kanimo. Konsidera ang imong mga kabataan nga mao ang maapektuhan sa panagbulag sa asawag bana. Kitang mga amahan o ginahan, makasakripisyo sa atong kaugalingon.
Alang niining atong mga kabataan nga mga inusinti guwapay mga buot dining kalibutan. Musakripisyo ta. Mubako dugtong ang gabi, mupas anong bata pa ingon sa klinik o guban pa. Musakripisyo ta. Ugon niya pamalandunga. Kung kita man nagbulag, pamalandunga ang mga damgo, mga kaugmaon sa atong mga kabataan nga naguba og nahunlak og napulpog tungod kay kita nga ginikanan wala magkasinabtanay. Kung ikaw gako nisulod sa kaminyon, wala lamang kita magsaad nga atong higugmaon ng atong asawa ng atong bana, apan dunay usa nga atong gipanampaan sa atong bangan sa Dios. Nga pagminyon nato, gidawat nato ang responsibilidad nga kung gasahan kita sa Dios og anak, ato ning padak-on, ato ning pabistihan, ato ning pakanon, ato ning paeskwelahon og ato ning pagabansayon aron makaadto ni sa langit kauban kanato. Mao nay atong responsibilidad. Nakadungog na ta sa daghang mga inahan nga halos mawalan yang kinabuhi alang lang sa paglibre siyang anak. Nakadungog na ta sa mga istorya o mga paghitabo nga nginahan kigkaso hangtod katapusan ng kwarta basta lang magkuha ang iyang mga anak. Yang irisgo ang iyang kinabuhi tungod ugalang sa anak. Nakadungog usab kita. Nga daghang mga mahan nga nagsakit kay gibuhos nila ang ilang kusog sa pagnibasog sa panginabuhi alang sa bayong kagmaon sa mga kabataan. Saludo ko kanimong amahan. Ug nganuman nga dili man ta makamao mo sakripisyo sa atong personal nga gibati. Nganong di man nato maagwanta sa diha nga di ta magkisinabtanan sa atong asawa ug bana. Nganong di man ta magsakripisyo sa mga kasakit ug mga samad nga atong nadawat tungod sa mga away-away sa atong panimalay. Ako maghangyo kaninyo amahan ug inahan, asawa ug bana. Endure as much as you can. Agwanta lang kutob sa imong mahimo. Tungod og alang sa proteksyon sa atong mga kabataan. Bahalag magdugo ang akong kasing-kasing tungod kay maldito ang akong bana. Bahalag magdugo ang akong kasing-kasing tungod kay maldita ang akong asawa. Ako ning nagtuson. Kaya akong proteksyonan ang kaugmaon sa akong mga kabataan. Pamalando nga ba yan kini? Ang damage sa inyong mga kabataan sa diya ang managbulag na sa bana is almost permanent. In marital separation, you might be able to escape from your personal pain. Paragbulag ninyo, ay nakalingkawas na ko sa akong bana nga walay bot. Ay nakalingkawas no ko sa akong asawa nga kundatan. Hayahay ako gibati. Pero panahon na tingali na hawasan mo sa inyong mga kasakit. Tingali ni undang na pagdugo ang inyong kasing-kasing. Apada ako mong sultian. Ang damage sa inyong mga kabataan is almost irreversible. I repeat, the damage of separation of mother and father, the damage with the children are almost irreversible, irreparable. You have to consider nining damage sa mga kabataan tungod sa panagbulag. 1, negative feelings, lower self-esteem, behavioral problems, anxiety, depression, promiscuity, and mood disorders sumala sa research. Pamalado nga. Mauni ang padulungan sa atong mga kabataan. Di tamo nga, dagko naman na sila. No! Mauni ang epekto. O sa pagyod, sa diha nga managkawatak-watak na ang inahan o gamahan, ang mga bata sa may matabo, adjustment problems, including academic difficulties, dropouts, lower grades, disruptive behaviors, and depressed mood, and using substance. Muna soon ang akong hinungdan nga ako naghimo nini nga mensahe sa matag usa. Mao niyang wa nato makita kaya nga ato gitanaw ang ato rang kasing-kasing. Ang ato rang gitanaw nga kita gilimbungan. Ang ato rang gitanaw nga mao tong batasan ang atong asawa. Wa nato tanaw ang pagkaguba sa kaugmaon sa atong mga kabataan. Unsa pa nga ang resulta? Early sexual activity. Wa na manguwag na ang imong anak.
Wa pa maulitaw, wa pa madalaga, nanguwag na. Nisang ko na ginuminom, sigarilyo ug droga. Ugon niya, sa diha nga bisag himkod na sila nagiron ang research. Kining anak, nga resulta sa nagbulag nga mahano ginahan, di ni matagbaw sa usa ka lalaki o sa kababae. Minyo na pero mangabit pag yun. Ang kusog mangabit, mga kabataan nga resulta sa panagbulag. So, dili na ako tuyo nga pasakitan ka mo. Patuyo na ako nga atong salbahon ang atong mga kabataan. Kay maayo lang ta mo salbar sa atong kagulay. Muikyas ko nining kaminyon. Aron di na ko makig-ipon ning lalaki nga way buot, nining babae nga way buot. Apanwa ninyo tanawa ang atong mga kabataan nga madugmok ang ilang mahandom sa kinabuhi. Wabay ko masayon. Nasadlos paghukom. Panilingan kita sa Dios ni ining mga kabataan nga naingon ini tungod sa atong panagbulag. I repeat, kung maunsa nga itong mga kabataan ni atong gi-enumerate nga resulta, sumala sa research, we are answerable in the day of judgment. The so-called command responsibility will apply to this situation. Command responsibility. Kanang bata nga wa na magkadimaw, command responsibility, maningil ang Diyos sa mga ginikanan. Kay sila mo hinungdan, command responsibility. Malunod ang barko, command responsibility, kapitan, mga kaigsuunan. Akong tapuso. Ako na ning naistorya ninyo, pero balikon ako. Kay daghaman po ang wa magkadungaw. Naglingkod ko sa opisina, ingon nga Presidente's Mission. May lalaki nga may abot dito. Mas kuladog lawas, niya, murag isog kay naong. Brother, sa mga to, lingkod. Dayon iyang gibutang sa ako ang katong linungkot nga papel. Pastor, basahan ni. Pagbasa na ko isun, dokumento sa legal separation. Legal separation nga dokumento. Ko nga, magbulag man ka mo, niya nga nung niya magkasako. Ingon niya gi-requirement ko sa judge. Nasa di pa niya pirmahan ang legal separation, mangita sa kuno ko og pastor. Oh? So niya ka, pastor, niya ako. Magpatambag ka. Dili, pastor, basta lang makapirma ka, nga dinhi ko sa mong opisina, okay na na. Kaya sa, di ko mo pirma, di ta magka-istorya. Abi ninyo, kini nga magtiayon literon akong nadiskubrihan. Kay, naghangi umang ko sa church pastor, sa district pastor nga, ariglahan ninyo ni tambage. May yung pastor, dugay na mong tinambagwa pa ka diri. Tinambag na mo na. Maoring hapon. Tanaw, pastor, o sila nga magtiayon. Bisag purok ba nga organisasyon, nagpetisyon na nga pahawaon sila sa mong dapit. Tuwa na sa kamot sa barangay captain. O ang barangay captain, di na muhusay, kakapila nagbalik. Husayon, di lang magkadimaw. Oo. So, nangutanan ko, move ko na lang istorya. Pastora akong asawa, grabe, tanawar gina akong bukto, no? Naiuwat, giluba ko sa akong asawa, gidunggab ko kutsilyo. Kumaba, grabe yung sugay yun ang asawa. Daga pa istorya. Ikaw na sige. Di sana ako ni permahan kay makikistorya pa ko sa mga asawa. Dili, pastor. Wala ka mo tuon ako. Kung ito umang mo, pero mamino po ko spikas. Sige, pastor. Itawag na ako ang asawa ni anan sa opisina. Pastor, ka-importante ba yun ako ani nga imo mo kung gitawag? Lingkod sa. Istorya niya. Kuster, nade mo'y plano nga magbulag mo. Sao, pastor? Legal separation. Di ay. Nga naman ba naman ka, pastor? Iko, diri magod mo ba na musilaog pabitaw ang asawang muryong wakwak o kaisog. So, dinhiday siya. Nagkita mi magtiwas yun mi. Grabe yung suka. Grabe yung suka. Ko isa, sister. O saan man tong bukton nga na yun? Ako, pastor. Ako'y nagluba. Grabe yung suka ng asawa. Pero, pastor, paminaw. Ang akong pangita, kanang maninda ko sa mga market day. Kanang bang tabo ba? Gitawag na ito, dress bisaya. Tabo. So, nanas baksis ang akong mga baligya. Gikarga na ako sa bus. Niapas mo na akong bara. Kay pauli yung ko, kay wap ko nung may human mig sa among away. Magtiwas ako na yun. Pauli yung ko sa balay. So, dili ko musukot kay market day good. Nag-ilog minis baksis kay iyo man kuhaon sa sakyanan. Ito, so nagyong ko, doktor, Mister, kadang, i-discarga na lang na ito na kay malangan man ang sakyanan na ni.
Nya sa kasukos bana, gilaparo man ko. Ingon matod pa sa asawa. Gilaparo man ko. Paglaparo na ko, kay nangandam naman ko, kay naibalo naman ko sa akong bana mo, pasakit man bisag publiko. Nama ko'y knife nga gamay ka na sa nail cutter bitaw nga knife. So, may gani kay dili dako. Daanan ako siyang gi-open. Gablan ako si press bag. Sa diyan nga gilaparo ko, nalipong ko gamay. Wa pa mo kumawadig buot. Gikuot na ko itong knife, pastor. Kita ko dugang yun ang ako igon. Pastor, sayang bukton rin yun na igo. Ay, nako, kini nga magdayon. Sao na lang nato. Kasi sir, unsa to katinood nga ang imong bana ng Sabado sa Udto, wa mo uli sa inyo, kay naglikay sa away. O, dayon, pagka-udto, giadto nimo sa simbahan kay nagdakagunting nga gitangtang ang pikas na lang og giluba nimo siya. Tinuod na pastor. O, nga naman. Anong Bernis nag-away mi? Black eye ko? Wa ko kabalos. Wa ko kabalos. Nagpaabot ko nga mo uli ka dito mi maglinubaay. Wa man muli. Sunod ko si Bahag, gikamang na ko siya. Pas kilang pastor sa diya nga ako nagyong kuanon lubaon. May gani kay nakamata, nag-ilog misgunting. Ang mga kaigsunan nga nang higdapod sa simbahan nga nang mahuway, buagyag din na ganay. Grabe yung isuga ko sa ko naman yun. Sige. Ingon sa Tara pastor, unsa ka way buot nga akong bana. Napo ko'y baligya kini mga cosmetic products, mga beauty products pa. Pautang. Gingnan ako akong bana. Niulig pa dito. Inadong, kumana itong kaon, ihatod siya ko dito. Kaya na ako'y panilngon, karon ra yung oras, buligas ni, di ako mabayaran. Ingon na ba na, ayaw. Muni pa ng hosting pasahero, kaya mga bata, mamalik yung iskala, peak hours para sa mga pasahero. Kung dili mo ito ang bana, kay mamasahero lagi tricycle. Ingon ang asawa, magbayad bitaw ko. Mupliti man ko. Ingon na ba na, huwag mupliti ka, dali. Basta tanawin, so, kamo ko na husay, anang magtayon, kamo ko na husay. So, gipasakay ang asawa sa tricycle. Grabing din na ganay. So, kayo, suko ko. Ingon na asawa, dara ko! Break na yung nga, pinakundat yun nga break. Nikuot ang asawa o kwarta o gibayaran ng bana. Una kay tibuok man, gisinsiluhan sa bana. Kamo ko no igsoon. Kamo ko no'y pastor, maghusay di ana. Naglabad ang akong ulo. Gisa nung kaasawa, papritihon. Unya tibok ang kwarta, gisinsilyuhan pa yan. Grabe. So, akong gitabagan ng asawa. Nakatambag na ko sa bana, katambag na ko sa asawa. Pagkauman na, gitawag ko silang doha. Tagbo na. Tagbo. Waiting ganay. Grabe, murag bukilaw ang bana, murag bukilaw nga mata sa asawa, murag nagkatuyok. Ang bana po, pangusmo. Istorya. Gigunitan ako ang kamot sa bana. Gigunitan ako ang kamot sa asawa. Sige may. Wa sila nga matikod nga. Ang ilang kamot ako nang giduol. Nagtanday na ang kamot pero wa gyud mo kumkum. Wala gyud. Mubira ng mga asawa. Birahon pod nako. Mo tanday naman ang bana. Hangtod kadugayan igsuon. Murag nihugot na ang kamot sa bana, nigunit na sa asawa, taon-taon ako gitanaw po ang kamot sa asawa, murag pong niguot na, unya, naginunitay na sila, naghindilakay. Grabe hindilakay, binakuha yun. Pasalo ako na. Kaya akong kamay, pakungon ng uluhan ng mga magtayon. Mga kauban na to, simbahan. So, to shorten the story, akong ginan, brother, akong tabag ni mo morning. Alalay si sister sa iyang panginabuhi. Biyay ng pagtricycle. Pastor ako, inyo ng panginabuhi. Kanang cosmetic products, inyo na. Nang sama na ako, ibaligaan ng sidecar. Tangtanga na. Ibili ng motor. Ikaw ang service driver sa imong asawa. Ingo na kalisuda na, pastor na, basta buhat ala. Daarna na ni mo. Nang labay pila ka bulan. Wa pa magikoy private ato nga sakyanan. Hindi ato ko syudad. Nibaktas ko sa usa ka kanto. Sa namidpid ko sa karsada, na tingog sa motor sa likod. Gapakilid ko. Mudot-dot maghapon sa ako. Nipakilid pagyo ko. Nidot-dot pagyo. Marang nadaot ng ako bot nga. Sa pagyo nito, paglingin ako ison. Katumbana o gasaw nga palaway.
ang iyang motorsiklo wala sidecar. Ang asawa naglingko na diri sa likod. Matod pa nato nagrambol. Okay? Dahil ang asawa gikakos niya ang bana, dako ra bagtere ang bana. Gikakos niya. Dayon ang nahong sa iyang asawa gibad ay diri sa abagas bana. Ang nangyang ko, oy, kung sa may nakaon ani nga murag kalino bas panahon nangatawang duha. Pastor, resulta ni sa imong pag-apog, sa imong pagtambak. Pila ka matuig nga manglaway. Niadto mi sa Manado, Indonesia, ni sa kami barko. O kini nga magtiayon, akong kikahibalag. Uy, niya mo lagi mo, siya, Pastor. Uy, ayaw nang away-away. Laag-laag ta, lipay-lipay ta. Ako nang gidala mga kaigsoon kaninyo. Kaya ako magingong kaninyo, nga kung itugyan lang nato ang tanan, masulbad ba yan? Separation is not always the best. I repeat. Separation is not always the best. Nabungkag ang atong panimalay. O ka gusto nato, Picasso ng atong panimalay. Ako magingong kaninyo, Jesus can mend our brokenness. Sige ni Jesus magauli sa nabungkag nato nga pagpagpati. Sa napikas nato nga panimalay. He can mend it all. Yes, Jesus can mend our brokenness. Jesus Christ heals the broken heart, heals the broken bodies, heals the broken home, heals the broken lives, heals the broken relationship. Magampo kita alang sa pagtapos. Salamat o Diyos sa imong pasalig. Tapi sa munsang problema sa among panimalay, kung kami mudangup diha kanimo, imong ipasiguri. Salamat o Diyos nga among nasabtan. Nga diay sa panagbulag, tingali kami nga asawa, tingali kami nga bana, nga nakalingkawas sa mga problema sa among kaminyon, apan karon among nasabtan, nga damage sa among mga kabataan. Malisod na, maulian. Ginoo, tungod og galang sa among mga kabataan, nga nagadaot ang ilang kaugmaon. Hikapa ang mga kasing-kasing, nga moantos may kutob sa among maantos sa pagpuyo, ug usba ang among mga batasan ug kinaya. Kay gusto lamang namo na ang among mga kabataan sa adlaw sa paghukom dili mapaningil ang ilang kalaglagan sa among mga kamot. Apan ang ilang kaluwasan amo silang ikita dito sa ginharian sa mga langit. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Kining inyong higala si Pastor Wendell Munggaya Serrano nga inyong igsoon usab magkapadasig sa matag usa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel nga pangalan Wendell Munggaya Serrano ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon magkita na usab kita.